Gusto ko lang ipakita tong video na to. Nangyari to nung 4 months ago yata, December 2025. Medyo bago pa, no? Isa siyang vlogger, si Boss Giros. Shoutout sa'yo, boss. Naka siya, BYD Tang Full EV. And ito na yung nangyari sa kanya. So right now the car is dead. It won't start. I mean, it can start. It can do a system boot up, no? Pero I can no longer put it to drive. And nakontak ko na namin yung 24/7 hotline ni BYD, and they are already on their way. So this is the BYD Tang, and actually power system failure and a powertrain system failure. So I can no longer start it. So while charging, and then pauwi na kami, then ganito na siya. So imagine mo yun, bagong-bago yung sasakyan mo, wala pang 1 taon. Tapos may experience mo yung ganung bagay. Alam mo yung kahit alam natin na mayroong warranty yung mga sasakyan natin, pero ayaw natin magkakaroon problema ng ganito. Pero good job na rin sa BYD dahil nung nagka-problema yung sasakyan niya, pinahiram siya ng sasakyan. Siguro kinabukasan yata yun. Di ako sure, pero at least merong temporary solution para hindi ma-hassle ng gusto itong si Sir Giros, no? BYD update. So, ito yung tang na we used for a while, and this is our personal tang over here. And we actually Sir May already told me kung ano nangyari dun sa car. And kasi di ba nagkabit tayo dito ng dashcam, nagkabit din ako ng ating stepboard, okay? So yung stepboard natin was connected doon sa fuse box, and yung dashcam naman natin na-connect sa OBD. So let me tell you what happened. Na-lowbat yung 12 volts natin. Nothing serious. Walang nasirang battery, walang nasirang motor, walang nasira. Ang nangyari, na-lowbat. Okay, so sino may kasalanan? Siyempre, yung nagkabit. Hindi, joke lang, yung nagpakabit. Well, we all know naman na, of course, it's an electric vehicle, and normally you guys would think na, paano na-lowbat yan? Di ba you have this huge battery, bakit na-lowbat yung 12 volts battery natin, no? And yung stepboard kasi natin was actually connected dun sa CAN high and CAN low. Kinakausap ko nung supplier or nung nag-install ng stepboard natin, I was told that it was connected doon lang sa door sensing. Kasi di ba yung stepboard ko would go down when you open the door, and then would go up pag kinlose mo yung door. But the problem with that is dahil nakakonect siya sa CAN high and CAN low, it's actually connected doon parang sa neural network. Ang ginawa natin is we're going to remove the stepboard, and they already disconnected the stepboard. And actually, we also have one taxi over here. Pakita natin, let's go. So itong taxi dito is also an EV. So this is a SIL 5. So yung SIL 5 na to, nilagyan nila na, syempre di ba sa mga taxis natin, we would have the taxi meters, no? That was also connected doon sa CAN high and CAN low, which again drained yung 12 volts battery natin. Sa totoo lang, nothing serious kung anong nangyari. It was just a low bat 12 volt battery, na low bat, na acid battery, not without a reason, ha? It was with a reason. Kasi even naka-off yung car, yung ating motor, yung stepboard natin was actually, yes, the motors are off, pero meron pa rin siyang power na sinisip doon sa ating device, or sa ating car, sorry. And then, syempre, yung ating dashcam na lagi kasing surveillance recording, eh. So, one of the culprit as well. Pero yan, nothing serious. We're almost out. Our BYD Tang EV is ready for the road once again. I-share mo tong video sa mga tropa, kaibigan, kamag-anak na merong BYD. Dahil pwede itong makatulong sa kanila just in case. Pwede itong makatulong sa'yo. Itong gagawin kong workaround or super fix. Hindi ito galing sa isang mekaniko or electrician ng BYD. Pero ito lang yung temporary fix para sa akin na pwedeng maiwasan yung ganitong pangyayari. Dahil ito nga, ang nangyari lang naman dun kay Sir Giros is nalobat lang or na-drain yung kanyang 12 volts battery. Pero lumabas dun sa cluster niya is powertrain failure. Kala natin agad, malaking problema agad. Kala natin yung pinakamalaking high voltage na yung blade battery na yung may problema. Pero hindi. Ang nangyari lang is 12 volts battery. Gusto ko lang ilinawin na hindi lang to nangyayari sa mga electric vehicle. Nangyayari din to, madalas pa nga madalas sa mga ICE cars. Kasi wala namang pinagkaiba din sa mga electric vehicle or sa hybrid, pati sa mga traditional. Na meron din pareho silang merong 12 volts battery. So kumbaga standard na siya. So mapapatanong ka, sobrang high-tech na nga nung pure EV, bakit kailangan pa rin ng 12 volts battery? Ba't meron pang maliit? Ba't hindi na lang dumiretso doon sa malaking battery pack or doon sa blade battery, sa high voltage? Ang simpleng explanation lang dyan is may mga dahilan kung bakit kailangan ihiwalay yon.
Unang-una dyan yung safety. Kumbaga, kapag nabangga ka or what, automatic mapuputol yung kasi, supply ng high voltage. Ang mangyari doon, meron ka pa rin supply kahit papano, like ng mga warning lights or makapagbusina ka or what. Kasi meron ka sariling 12 volts battery. Hindi pwede dun sa high voltage. Pangalawang simpleng alam ko na dahilan. Dahil naging halos global standard na siya, yung mga parts, lalo na mga headlight, mga ganun, mga infotainment, yung mga sensors, lahat yun naka sa 12 volts. So mga maliliit na load lang ng kinukuha. Kaya maganda, naka 12 volts pa rin. Tsaka mas madali mong mahanap yung mga fault kapag nakahiwalay yung system dun sa 12 volts tsaka dun sa high voltage. Ako hindi ako expert sa ganito pero sana ni medyo naintindihan mo yung logic. Balik tayo dun sa nangyari. Na-drain yung battery ni Sir Jirus. Gusto ko lang din kasi siyang i-connect dito sa experience ko dahil siya, meron din siyang kinabit daw na dashcam, which is meron din ako pero wala akong stepboard, and meron din akong in-install na electro app na merong sentry mode, merong optional live viewing ng mga camera, meron ding dashcam. Technically, nakakapag-drain siya ng battery. 30 days ko nang in-install yung electro app. Sa experience ko, hindi pa naman ako nadidrain. Chinek ko ngayon kahapon yung last video ko. Chinek ko yung health ng 12 volts battery and nakalagay doon is 100% pa rin. Pero, hindi pa rin ako panatag na hindi madidrain yung aking battery. Lalo na kapag naka-sentry. Kasi ayokong tanggalin or ayokong i-uninstall yung electro app. Kasi nga, para sa akin, napaka-useful siya. So, ganun din siguro kay Sir Jirus. Pero, di ko alam kung anong ginawa niya dun sa stepboard niya. Kung may ginamper ba silang wiring para dun sa 12 volts battery. Hindi ko alam kung saan nila dinirekto yon, or baka tinanggal na lang nila yung stepboard. Pero syempre, di ba, sayang yun kung magkano yung bili mo dun tapos tatanggalin mo lang. Sa akin, ayoko rin naman tanggalin yung yung electro up ko kasi nga napaka useful niya para sa akin. Meron lang akong ituturong workaround na pwedeng maiwasan yung battery drain. Kaso ang problema, hindi to pwedeng magawa ng mga ICE vehicle. So ang trick lang na ginagawa ko ay kailangan mabuksan yung sasakyan. Makapag-start. Kapag nag-start yung sasakyan, automatic yan, aandar din yung alternator. Pag umandar yung alternator, magcha-charge yung 12 volts battery. Pagdating naman dito sa ating mga BYD, mga electric vehicle, kapag nag-start yung sasakyan, wala siyang alternator pero meron siyang DC to DC converter. So yun yung parang alternator niya. So kapag nag-start yung DC to DC, magcha-charge ngayon yung 12 volts battery. So ngayon, paano natin magagawa yun? Sa mga iPhone users ko lang to nagawa. So di ako sure kung paano magagawa to sa mga Android users. So ito yung fix ko. So para magawa natin yun, ang technique lang na gagawin natin is bubuksan lang natin yung sasakyan remotely. Sa shortcuts, pupunta lang ulit sa automation. Ang gagawin lang kasi natin is maglalagay lang tayo ng scheduled na mag-on yung sasakyan. So kapag nag-on kasi yung sasakyan, automatic magcha-charge yung 12 volts natin. So dito, makikita nyo, mag-add lang kayo dito. Okay, add mo lang yan. Tapos punta kayo sa time of day. Kunyari, naka-park ka and may estimate mo naman kung ilang hours yun. Pwede ka maglagay dito siguro mga 3 ng madaling araw. Tapos, ilalagay mo is run immediately lang. Run immediately, tapos next mo. Tapos, pupunta ka dito sa create new shortcut. Tapos, hanapin mo lang dito yung BYD. Tapos, hanapin mo dito yung aircon. Turn on aircon. Turn on AC. Okay, so pwede mo i-show when run. Pwede ring hindi. Pero pwede ring on. 3:30 AM daily. Tapos, pag pumatak ng 3:30 yan, automatic, aandar na yung sasakyan. Pagdating kasi dito sa BYD app natin, merong settings dito na merong time to keep aircon on, meron kang mamili kung 10 minutes ang pinaka-minimum niya. So, hanggang 30. So, syempre, para hindi malobat naman yung high voltage natin, 10 minutes lang yung pinakamababa. Okay, so kung gusto mo naman ayaw mo pa under ng 10 minutes kasi nag-aalala ka sa high voltage, battery percentage para hindi nga naman malakas konsumo. Pwede mong gawin is gagawa ka na naman ng bagong shortcut and gawin mo lang kung 3:30 kanina ng madaling araw, gawin mo 3:32 or 3:33 AM. Tapos, ganun din, gawin mo daily. Pwede kang mag-repeat. Tapos run immediately mo agad. Huwag mong kakalimutan to. Para kahit pagtulog ka, under na yan ng kusa. Next mo lang, harapin mo ulit yung BYD. Tapos, turn off mo. Pag nag-turn off yan, okay na. So yun lang, ganun lang kasimple. Mag-create ka lang ng shortcut, automatic, kusang magbubukas yung sasakyan. Pwede mo namang din gawin, wag ka nang gumamit ng shortcut, pero mano-mano mo siyang bubuksan. Gagawin nyo lang to kung meron kayong mga naka-install na dashcam, or mga naka-install na mga stepboard or kung ano mga accessories na tingin nyo para siyang parasitic drain na di ka sure na makakapag-drain yan. Pero magandang habit din yan, no? And
And please, lalo na kung alam nyo na ang battery ng mga BYD or kahit anong Chinese car yan, double check nyo kung ang battery na gamit nyo is lead acid battery. Yung tulad sa mga ICE cars, ang tinatagal lang naman ng mga battery na yan is umabot lang na 2 to 3 years or swerte ka na, 'di ba? Kung umabot ng 4 years. Pero mas maganda 2 years pa lang, pa-check mo na or papalitan mo na kagad. And mas maganda daw, ipalit na lang talaga yung bago ngayon na LFP na battery, or di ko lang kung LFP na or lithium ion. Na mas maganda yung ganun, parang mas matibay talaga. And ito, maganda to, ginagawa kapag magbabakasyon kayo or kapag iiwanan nyo ng 1 araw, 2 araw yung sasakyan. Kapag matagal nyo tong iiwanan, make sure gawan nyo ng shortcut na mas siguro 2 beses or 3 beses. No, 3 beses nyo yung gagawa ng shortcut, mga interval 3 AM, 3 PM, kayo nang bahala kung anong ano nyo. And wag din kayo matakot na mauubos yung battery dahil sobrang minimal lang kumuha ng charge kapag nagbukas ng aircon. No, hindi naman siya super lakas. Tsaka lalo na kung ilang minutes lang, 3 minutes, 5 minutes, o kahit 10 minutes. Take note, kapag nagbukas yung sasakyan, kapag nag-shortcut kayo na magbubukas yung aircon, hindi ibig sabihin nun mag-unlock yung pinto. Hindi, nakalock pa rin yun para lang sa kaalaman ng lahat. Itag mo to or i-share mo to sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, tropa mo na merong electric vehicle. Lalo na sa mga BYD. Kasi sa BYD ko ito lang na-testing, no? Sa mga BYD lang. Hindi ko lang alam sa ibang brand kung meron din ganun. Nakita ko kasi na bumaba yung volts, kunyari 12.7, which is mataas pa naman yung 12.7, 12.6. Pero kapag nag-below kasi siya, hindi ko pa nakikita yun na nagbe-below siya ng 12 or 11. Hindi ko pa nakikita. Pero nakita ko na ng 12.7. Tapos nung sinubukan ko na siyang magbukas ng aircon, biglang pumalo sa ulit siya sa 13.8. So yun yung maximum naman niya 14. Pero alam ko 13.8. Doon sa reading ko lang ng Electro app. Kung gusto mo nang merong monitoring ng 12 volts battery mo, mag-install ka lang ng Electro app. So panoorin mo tong video na to kung paano mag-install nun.